Happy Sabbath mga kapatid. Ha, parang automatic na sabay-sabay gumanon yung mga ating mga ulo. Nakakatuwang tingnan. Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Atin siyang sasambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ating kikilalanin ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Bago tayo tumungo sa ating pag-aawitan, natin po munang iyoko ang ating mga ulo. Panginoon namin Diyos, sa makapangyarihan ka po sa lahat, narito ang iyong bayan ay magbibigay o ipagkakaloob sa iyo ang aming papuri sa pamamagitan ng aming mga pag-awit. Naway ang iyong banal na espiritu at ang banal na anghel ang siya namin makasama at sa ilalim ng iyong kapangyarihan, bigyan niyo kami ng proteksyon upang sa ganon maranasan namin ang kapayapaan sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang ihasik ang binhi sa may 240. Sing. Ihasik ang binhi ng magandang buhay, maging sa umaga o tanghaliman, at ang pag-aani kapag dumadal, kakamti ng ating pinagpaguran. Ang ating binhi ay magbubunga, ani nating walang pagsala. Ang ating puso ay liligaya, ang pinagpaguran kung makita na. Ihasik ang binhi at huwag katakutan, ang lamig ng ulat, init ng araw. Aanihin natin pagsapit ng araw, ang bunga ng ating pinagpagalan. Ang ating binhi ay magbubunga, aanihin natin walang pagsala. Ang ating puso ay liligaya, ang pinagpaguran kung makita na. Ang binhi ni Kristo sa atin iwan, ihasik din kahit may kahirapan. Ang pagod at luha kung mga karaan, ang bungang kasunod ay katuwaan. Ang ating binhi nating walang pagsala. Ang ating puso ay liligaya, ang pinagpaguran kung makita na. Sunod pong awit, ito'y sanlibutan, 5-4. Sing. Ito'y sanlibutan ng Ama kong
po ng kanta sa Tagalog, ipinakikilala. Ito'y sanlibutan ng ating Ama. Lahat doon diniscuss, di po ba? Ang ating pong awit sa pagsamba, bago tayo tumako sa ating paglilingkod, sa may bilang 146. Ito po ay hindi natin naaawit dito. Tayo pong lahat ay tumayo. Sing. O Espiritong Banal, tapat na tagakay, laging kaakbay-akbay ng Kristiyano sa daan. Kami ay pangunahan, kamay mo'y ialalay. O Espiritong Banal, ikaw nga ang umakay. Laging laan at tunay, tapat na kaibigan. Kami wag mong bayaan na mag-isa sa buhay. Kang may bagyong dumaan at puso't manlupaypay. O Espiritong Banal, ikaw nga ang umakay. Kung ang wakas ng lahat malapit nang mamalas, at sa Diyos na malingap, kami ay tumatawag. Sa gitna ng bagabag ng pusong naghihirap, O Espiritong Banal, ikaw nga ang umakay. Tayo po ay lumuhod para sa ating panalangin. Ang ating pong verse ngayong Sabat is matatagpuan sa Hebreo 11 verse 31. By faith, the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. So tayo pong lahat ay masipagluhod sa ating pong panalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, nasa ikataas-taasan po ng mga langit. Pinupuri po namin kayo, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Binabalik po namin ang aming papuri at pasasalamat sa inyo sa buong sanlinggo na kung saan ay inyo po kaming pinatnubayan, iningatan at iniligtas sa anumang kapahamakan. At ibinalik niyo po kami sa araw ng Sabat na ito sa bahay-sambahan upang purihin ka po namin sa iyong kadakilaan. Salamat po ng marami sa inyong pong pagpapala na siyang patuloy na pinagkakaloob niyo sa bawat sa amin sa buhay at kalakasan. Sa mga oras pong ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Inyo po kaming linisin at inyo po kaming kaawaan at kabahagan sapagkat sa aming mga sarili batid namin, O Diyos, na kami po ay makasalanan.
Patuloy niyo po kaming puspusin ng inyong banal na espiritu sa araw ng Sabat na ito upang ang aming pagsamba ay maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Amin din po inilalapit, O Diyos, ang mga kapatiran na kung saan sila ay parating pa lang at nagbibiyahe, patnubayan niyo po ang bawat isa sa kanila. At tulungan ang may mga bahagi sa umagang ito na patuloy niyong biyayaan ng kalakas at katalinuhan upang magampanan ang aming mga bahagi sa pagsamba. At patuloy niyo rin pong tulungan ang may mga karamdaman, amin pong niadalangin, O Diyos, na hipuin niyo po na inyong mga pagpalang kamay na pang sila ay magkaroon ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. At salamat ng marami po sa pagtugon niyo sa aming mga dalangin nang ayon sa inyong banal na kalooban sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Happy Sabbath, everyone. We are only few right now, but hopefully there will be more attendees later. Okay, let us greet each other because we are only few here. Why don't we greet each other? Happy Sabbath. It's nice to see that we are in fellowship right now during this moment, during our celebration of another Sabbath day. Brethren, I would like to remind you, or let me remind you, of the sanctity of the Sabbath. It is the culminating part of God's creation. So when I say it's the culminating, that is when He rested. He rested not because He was tired, but because He was finished. And He flaunted on His masterpiece. Man, we are His masterpiece. For the purpose of being together with Him throughout eternity, He created us. Let us not forget that. But because sin entered, when sin entered, that purpose was shattered. But because of His great love for us, He sent His only begotten Son, Jesus Christ, to take the form of a human being, to take the form of man. Why? Because He loved us and He wants us to claim us for eternity. And He took on that cross. He died on that tree. And because of His death, we are freed from the bondage of sin. And because we are freed, we have this hope, this blessed hope, and this blessed assurance that we will be with Him through eternity when He returns. And when He returns, we'll be celebrating this Sabbath day with Him forever. Okay, we were blessed earlier by a prayer offered by Sister Seni Nadella, and the following number or participant will be Sister Joy Pangilinan, who will render to us the promotional talk. And this will be followed by a musical, a mission emphasis, rather, by Elijah Finca. And we will be blessed by a musical offering by Sister Lynn Finca. And the lesson review will follow after. And this will be conducted, I don't know, I don't have any idea, but we are only few. Maybe this will be conducted by a certain person or still by groups. But anyway, the lesson review will follow. And I would want to report also that the offering last Saturday was has a total of
3,676 and 25 cents, having 150 from the children's Sabbath school and the adult Sabbath school. We have a total of 3,126 and 25 cents. Okay, let us now worship the Lord in the beauty of His holiness. Pwede siguro ikaw na lang kasi 5 slides lang naman. Let's turn on. Thank you. Alright, happy Sabbath po sa ating lahat. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Mabuti? Alright, so last Sabbath po, I was requested by Doc May to do the promotional talk, and I asked her about what? Ano po yung topic? Sabi niya, something related to fellowship. So our promotional talk this morning is about 4 tips for cultivating healthy church relationships. All right. So relationships within a local church are unique and purposeful. So bakit siya unique? Yan. So bakit siya unique? It's unique because it's different from the relationships that we have at home, with our office mates or workmates if we work in an organization, or with our classmates kung nasa school tayo, or with our neighbors kung nasa community tayo. So it's really very different, the relationship that we share inside this building, this structure. And purposeful because we come here with a specific purpose. So church people are in a relationship with each other. Tayo po, yung katabi ninyo, yung nasa likod ninyo, nasa harapan ninyo, we are in a relationship. So what is this relationship? We share the same faith. Which is Adventism. And then we want to do something about this shared faith. We want to live it out. So we want this faith, gusto natin na mag-manifest itong faith na to sa actions natin, how we deal with people, how we treat people, and how we interact with each other. So that's why this makes it a very unique kind of relationship. So, ano po yung benefit ng relationship that we have inside the church? So this relationship helps build up individuals. Dito tayo na de-develop our confidence, how we speak in front, how we put meaning into our spiritual relationship with God and with others. And this is also where families are built up. We are very happy when a church is composed of several families or many families. And then the relationship inside the church also builds up groups of believers. So, yung group of believers inside the church, nanganganak po ito, it becomes several groups of believers when we conduct outreach programs or when we reach out to our community. All right, so let's go to the first tip. So what is the first tip in cultivating healthy church relationships? So number 1 is don't just go, get involved. So what does it mean? Anong ibig sabihin ng being involved or getting involved? It could start from a very simple friendly greeting. Pagpasok natin ng church, we greet the one seated beside us, or we smile. Pwedeng hindi rin naman na magsalita. That's a friendly greeting that we can do. Or having a brief conversation, like, ang ganda ng damit mo ngayon, or bago yung bag mo, wow, saan mo nabili yung shoes mo? So that kind of conversation just tells that the person beside you or seated next to you exists, and that gives a sense of identity for the person who is beside you.
So just a brief conversation, maybe a small talk, that will do. And your presence, just being inside the church already makes a big difference. So you coming to church is already one way of um, being or getting involved in a church service. Next is it could be joining a small group, could be a lesson discussion, or a choir, or anything. Pwede rin, it could be you're one of the servers during potluck or isa ka din sa mga nagliligpit after eating. So whatever it is, joining a group for a specific purpose is already one way of getting involved. Getting involved with the class, it could be ikaw yung nagpray or ikaw yung nag-facilitate ng class ng discussion, or serving within the church or in the community. It could be when you participate in outreach programs, or when you conduct vacation Bible schools. Yan. And then, another way of getting involved is going to or hosting um, social gatherings. So, for example, there is a social night, or there is a birthday of one church member. So that's one way of getting involved. Second is maintain a loving attitude. So what does attitude mean in Philippine culture? It means pag-uugali or yung saloobin mo. So yung ugali, kailangan loving daw po ito. So how does having a loving attitude, how does it look like? So it means you are being mindful of how you act. So kung paano ka mag-behave in a group or toward one person, or how you speak, kung paano ka magbitaw ng salita. Sometimes we mean well, but when we deliver it, it becomes medyo hurtful, or it becomes different, or could be arrogant. So depende. It could mean that you mean well, but when you deliver what you would like to say, it becomes different. So one secret of doing this is for us to see others from God's perspective. And let us treat others how God would lovingly treat them. And when we do that, when we put that in mind, for sure, a loving attitude would come out of our behavior. So number 3 is pursue loving actions. So when you are present and when you put effort into something, it means you give care and you give love. So that could mean you are part of events, as mentioned earlier. You participate in different church organized activities, and you also participate in service opportunities or in classes or Bible studies. Or it could mean you join meals as simple as joining potlucks, or could be play dates or any exercise or sporting events like what our youth has. Or pwede rin merong simple home improvement projects, yung church or bayanihan, whatever. Because love means action. Love could not mean love without action. So we're down to the last tip, which is the fourth one. It is speak loving words, which is also related to the other tips. Kasi our words should be characterized by a loving attitude, purpose, and sincere tone. As mentioned earlier, if we mean well, but our tone is not sincere, the words that we want to speak with love doesn't become loving words to the one who is receiving the information. Okay, and then, so what does loving words, how could it be, how could our words be loving? Well, our words could be loving when we give affirmation, like you affirm that the person is good, that the person, ang galing mo mag-pray, o ang galing mo talagang kumanta. Bagay talaga sa'yo yung part na to. So when we give affirmation, when somebody speaks in front and renders his or her part, and then you affirm, sis, ang ganda ng prayer mo, na-bless ako dun sa sinabi mo. And then encouragement, like when someone is not feeling confident, kaya mo yan. Di ba nagawa mo na yun before? Oh, ikaw ulit yung yung ganitong part, ikaw ulit yung magtotalk yun. So encourage the person. That's one way of giving loving words to our church members.
And that is what Ephesians 4:29 is telling us, to build up one another, edify one another. So loving words could also include words of correction and rebuke when we see something that we don't like, and when we see something that we think that is not aligned with the principles of the Bible, and we want to correct it right away. That is okay, but we need to consider that we do that at the right time, at the right place. Is this the right place to do it? And with the right purpose. Do you have the right intent in correcting your church mate or the one who is close to you at church? So we need to be mindful about the words that we speak or tell one another. So those are the 4 tips in cultivating healthy church relationships. Thank you po, and happy Sabbath. So, magandang umaga po at happy Sabbath po sa ating lahat. Ngayon po, meron po ako ang ikukwento na 4 na kwento tungkol po sa napatawad ng dahil sa Hope of the Amazon, kung saan po ito po ay isang bangka na nakalutang sa Amazon River. So, ito po, ang pangunahin po nating ikukwento, una ko pong ikwento ay tungkol po kay Jair. So, si Jair po ay sa isang gabi po, habang siya ay naglalakad sa malayong nayon sa Amazon River, ay may nakita po siya isang bangka. Kung saan po sa isang bangka na po doon ay tao ang nang sumasakay at sumasama doon sa pagpupulong doon, at sa curiosity po niya ay sumama po siya doon. Pumunta po siya doon sa bangka ngayon nang walang pag-asa na mapatawad pa siya, at doon nakita niya ang halos 150 chair na upuan ay halos mapuno ng mga tao. So doon naghanap po siya ng bakanting upuan, at pagkatapos po nun ay, ng gabing yun ay, ang pastor na si Pastor Cassie po ay nagturo na po siyang mangaral. At ang pag-aaral po na ginawa po niya ay tungkol po sa pagpapatawad. Dahil po doon sa tinuro po ni Pastor Cassie, siya po ay nagkaroon ng pag-asa at na-open po ang kanyang kalooban, kasi po nung siya po ay bata, nung siya po ay binatilyo pa, siya po ay nagda-drugs at nakapatay po siya ng isang tao. At yung napatay po niya ay yung pumatay sa kapatid niya. So pinatay niya po yung taong ngayon para po maghiganti po sa kapatid niya na pinatay. So doon po, dahil po doon sa tinuro po ni Pastor Cassie, nagkaroon po siya ng pag-asa, at sa gabi-gabi siya po ay dumadalo at nakikinig sa tinuturo ni Pastor Cassie, at doon po ay nabautismuhan po siya, at siya po ay napatawad at tinubos na tao. Ngayon po, ang next po natin ay tungkol kay Maria. Si Maria po ay mayroon po siyang asawa na dumadalo doon sa pagpupulong sa Hope of the Amazon na bangka na nakalutang, kung saan ay lagi pong dumadalo yung asawa niya, pero siya po ay ayaw po niyang bumisita. Nung sa pinakang huli po ng pagpupulong ay nagdesisyon po siya na sumama at dumalo doon sa pagpupulong kasama ang kanyang asawa. Dahil po ang kanyang asawa po na ay nagpasya na po na magpabautismo, at nung kinagbihan nga po nun ay sumama po si Maria upang makinig at dumalo sa pinakahuling pagpupulong. Kinabukasan po nun ay si Pastor Cassie po ay nagsisigawa na po ng pagbibinyag sa mga binyagan, at sinabi po ni Maria kay Pastor Cassie na bibinyagan lamang kanyang asawa kung siya ay bibinyagan lang din. Ngayon po si Pastor Cassie po ay hindi sigurado sa kung anong gagawin po niya, kaya po ang ginawa niya ay ipinalangin na lang po niya si Maria at ang kanyang asawa hanggang humantong sa kanilang pagbibinyag sa mag-asawa. At ngayon po inilagay po ni Pastor Cassie si Maria at ang kanyang asawa sa isang programa kung saan ay may natutunan po silang bago tungkol sa Biblia, at doon po sa mga hindi pa po natutunan ni Maria doon sa mga tinuro sa pagpupulong doon sa bangka. At ngayon po si Maria at ang kanyang asawa ay tapat at aktibong kaanib ng ating iglesia, at sila po ay nakabukod na nagsisimba sa nayon ng Amazon. Ang next naman po natin ay si Geishan. Si Geishan po ay isang 38 anyos na babae, at ngayon sa gabing pagkatapos ng pagtuturo ni Pastor Cassie ay pumunta po siya at lumapit kay Pastor Cassie at nagsabing, "Noong ako ay bata pa, ako ay nagsisimba. Bilang isang teenager, ako ay umalis sa iglesia, ngunit ngayong gabi nagpasya kang bumalik sa iglesia." So bata pa lang po si Keishan ay nagsisimba po siya, pero nung siya po ay naging teenager, siguro po dahil po sa mga kaibigan po niya ay naudyok po siyang
napalayo po siya ang loob niya kay Jesus at napunta po siya siguro sa pagtotropa po at sa pagbabarkada. Ngunit ngayong lumaki na po siya at tumanda ay napag-isip-isipan na po niyang magbalik loob kay Jesus at dahil nga po doon sa nakalutang na bangka sa Amazon River ay doon ay nagbalik loob po siya at doon po siya nagsisimba at natanggap po siya ng Diyos dahil doon sa nakalutang na bangka po sa Amazon River. So ang next po natin ay tungkol po kay Paulo. Si Paulo po ay hindi na po din siya umalis sa iglesia, ngunit hindi po siya nagsisimba. Ngayon po, meron po siyang asawa na laging dumadalo po doon sa pagpupulong sa Amazon River at yung asawa po na yun ay tinitigilan po niyang magsimba. Hindi po niya pinapayagan, pero yung asawa po niya tumatakas at umaalis upang pumunta doon sa pagpupulong. Ngayon po ay dumating po si Pastor Cassie sa bahay nila. Ngayon po ay si Pastor Cassie po at ang kanyang mga grupo. Hindi po nila nakapagkwentuhan ng tungkol sa iglesia, ngunit ang pinag-usapan po nila ay tungkol sa kanilang pag-araw-araw na buhay at mga interes, katulad po ng pangingisda at iba pa. Napansin po ni Pastor Cassie ang mahabang buhok ni Paulo at napag-isipan po niya na magpadala ng barbero sa bahay nila. Si Paulo po ay napagupitan at nung gabing po yun ay napag-isipan po niyang dumalo at pumunta sa pagpupulong sa nakalutang na bangka. Pagkatapos po ng pagtuturo ni Pastor Cassie ay napag-isipan niya pong lumapit sa kanya at niyakap niya po ito. Sinabi po niyang, sino kayong mga tao at bakit kayo nag-aalala sa dami ng aking buhok? Ngayon po, parang na-affectionate po si Paulo po doon sa ginawang ni Pastor Cassie na mayroon pong pakialam sa kanya at nagawan po siya na mapagpitan po ang buhok niya at mapaayos siya. Ngayon, lagi na pong dumadalo ang pamilya ni Paulo at lagi po silang nagsisimba doon sa pagpupulong doon. Nabautisman po sila at ang kanyang buong pamilya at ngayon pinupuri na po nila ang Panginoon. Ganun din po si Pastor Cassie dahil po napabago po nila ang kanilang buhay. Ayun lang po. Thank you po. 14. 1-4. 1-4. Ito pong aawitin ko ay Tagalog. Ito pong awit na ito, tuwing may aalihan ng masamang espiritu, dinadala namin sa church. Pinapatawag na namin si Pastor Tutor na kapag siya ay inaalihan na, dadalhin sa church. Pero nakakatawa yung sumasapi sa kanya, pinapakanta ako. Sabi niya, oo nga, yung boses niya. Tapos may request pa siya na kanta. Ang kakantahin ko daw ay yung kakantahin ko ngayon, ang Pangalang Anong Tamis, na sa ating pong hymnal sa May 14. Tuwi po siya nga alihan ng masamang espiritu habang siya ay nagwawala doon. Ako'y nasa pulpito. Walang samba noon. Kahit anong araw, basta siya ay inaalihan, ando na po kami sa simbahan. Dinadala namin siya sa simbahan. Isa po siyang dalaga. Tapos, sasabihin niya, pakantahin niya yan, pakantahin niya si Ining. Sabi ganun. Kakanta naman ako. Sabi ko, kilala ako ng masamang espiritu. Pinapakanta ako. So, ito yung request niyang kanta. Ang pangalang anong tamis, nakakaalis ng hapis, nagpapasaya sa isip, ay ang ngalan ni Jesus. Jesus, anong tamis,
Kayong sumusubaybay sa pag-aaral na ipinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries at napapanood din naman sa Hope Channel. Maraming salamat mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid sa inyong patuloy na pagtangkilik kung kaya naman ang ating mga pag-aaral na ganito ay nagpapatuloy. Maraming salamat sa lahat ng mga kaibigan at sa lahat ng mga kapatid na patuloy po nagpe-pray at nagsosupport upang nang sa ganon, ang ganitong mga uri ng paglilingkod ay makapagpatuloy. Maraming salamat po for always extending a hand, for always supporting. Kung kaya naman po ay tuloy-tuloy na nagagawa po natin ang mga ganitong uri ng mga pag-aaral. Nawa po'y patuloy pa kayong pagpalain at patuloy pa kayong gabayan ng ating Panginoong Diyos at maranasan po ninyo yung sinasabi sa banal na kasulatan na we will be blessed so that we will be a blessing to others. At inaanyayahan ko po kayo na pakishare nyo ang video na ito para nang sa ganun maraming makinabang, maraming mabless. Kung nanonood po kayo sa television, pakishare nyo po yung oras na kayo ay nakakasama namin sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan. Kung nakikinig kayo sa radyo, ganun din naman. At kung nanonood naman kayo sa social media, i-click nyo lang po yung share button dyan. Share nyo sa timeline ninyo. Kunin nyo yung link. I-send nyo sa kung saan-saan mga platforms para po nang sa ganun ay makinabang at mabless ang mga taong maririch ng pag-aaral na ito sapagkat napakaganda ng ating mga pag-uusapan. Maraming salamat din po sa mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong sumusuporta sa ating mga face-to-face na mga paglilingkod. Tayo po'y nagpupunta kung saan-saan at tulad po ng aking nabanggit nung nakaraan ay tuloy-tuloy po na ating ginagawa ang mga trainings, preachings, and mga pangangaral sa iba't ibang mga lugar. And hopefully, by God's grace, ang lahat po ng ating mga ginagawang ito ay maging pagpapala at kapulutan ng aral ng mga kabataan at ganun din naman ng mga not so young but we are always willing to be of service sa ating Panginoong Diyos. So maraming salamat po for opening your homes, opening your houses, opening your hearts, and opening and sharing your resources para po nang sa ganun magawa po ng inyong lingkod ang mga pag-aaral na ito. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos and we bring back all glory and praises to Him. At ngayon po, hingin po natin ang kapangyarihan at katalinuhang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos para maunawaan natin ang ating pag-aaral ngayon. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, at sa aming pong gagawing pag-aaral ngayon. Kayo po nawa ang maihayag, kayo ang maitanyag, at makilala po namin kayong lahat ng lubusan. Hinihingi po namin ang katalinuhan, hinihingi po namin ang karunungan, at sa biyaya po ninyo, alam po namin na sa ganoong paraan lamang namin mauunawaan ang lahat ng mga bagay na ito. Maraming salamat po dahil alam po namin na kasama namin kayo at kailanman ay hindi nyo po kami iiwan. Salamat po at gagabayan nyo po kami ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa pong mapagpalang pagsubaybay sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na kasama po namin kayo sa pag-aaral na ito. At nawa po ay mabless kayo, makinabang kayo. At muli po, ang topic po natin ngayon ay may pamagat na surprise by grace. Okay? Yung surprise ay maraming pagkakataon marahil sa ating buhay na tayo'y naso-surprise. Minsan yung surprise ay dahil may gumulat sa'yo. Minsan naman ay na-surprise ka dahil merong maganda na iplinano o merong magandang tinago sa'yo at pagkatapos ay talaga namang sinurprise ka, tuwang-tuwa ka, na-surprise ka. At meron din naman mga na-surprise ka sa bigat ng problema na mga dumating sa buhay, hindi mo inaasahan at ito ay dumating. Pero dito po ang pag-uusapan natin ay surprise by grace. Kumbaga talagang tayo'y magugulat, tayo'y mabibigla, tayo'y ma-amaze, mapapawaw sa biyaya ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang pag-uusapan po natin ngayon ay napakagandang topic. Titignan po natin ang biyaya ng ating Panginoong Diyos na talagang mapapawaw tayo, masosurprise tayo sa kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. We will look at the Israelites, we will look at Rahab,
at titingnan din po natin yung isang grupo na tinatawag na Gibeonites. And hopefully, by God's grace, maging pagpapala po ito. Ang ating key text is in Hebrews 11:31. By faith, the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. So dito po sa text na to ay si Rahab na isang harlot na galing pa sa ibang lahi at pagkatapos tinuturing na kalaban ay recognize sa aklat ng Hebrews na somebody na siya ay sa pananampalataya ay pagpapala. Ano po? Naging pagpapala sa bayan ng Israel. Ano po? So yan, pag-uusapan po natin yan dito po sa topic natin ito. And as usual, I'll be sharing with you 3 points na nawa po maging madaling paraan para maunawaan, para nang sa ganon ay maalala at maging madaling paraan para ma-share natin sa mga kaibigan at sa mga mahal natin sa buhay. At kung meron po kayong ibang mapupulot na mga leksyon o aral, praise the Lord, purihin ang kanyang pangalan, isulat nyo po sa mga nanonood sa social media, isulat nyo po sa comment box para nang sa ganon mabasa ng iba at maging pagpapala rin naman sa kanila. At kung wala naman po kayong social media at nakikinig kayo sa TV o sa radyo, isulat nyo lang po para po nang sa ganon, pag dumating yung panahon na pag-uusapan natin itong mga kwentong ito o kung sino man yung makakausap ninyo, meron po kayong maibabahagi. Kasi ang problema natin madalas, nalilimutan natin yung mga bagay na ating nababasa, mga bagay na ating natututunan. That's why it's better if we will write it. So again, I'll be starting with my first letter S. At ang nilagay ko po dito na first letter S po natin as we begin. Bago natin tingnan tong first letter S, by the way, ulitin ko po, ang topic natin, Surprised by Grace. We will look at 3 stories o 3 characters. Yung Israelites, si Rahab, at ganoon din po ang mga Gibeonites. Ayan, titingnan po natin yung mga kwentong yan. At ang first letter S po natin na linagay ko po dito is the word second chance. Okay? The word second chance. Ibig sabihin, lahat po ng points natin will begin at letter S. Bakit second chance? Kasi sa Joshua 2 verse 1 ay ganito po ang pagkakabanggit. And Joshua the son of Nun sent 2 men secretly from Shittim as spies, saying, Go view the land, especially Jericho. And they went and came into the house of a prostitute whose name was Rahab and lodged there. Ito po ay napakagandang pag-usapan at pag-aralan. Especially yung Shittim na sinasabi. Kasi bakit po? Dito po ay may dalawang napaka-negatibong pangyayari sa history ng Israel. Kasi kung babalikan nyo po sa aklat ng Numbers, naalala nyo ba yung first story ng mga nagpadala si Moses ng mga spies? At isa doon si Caleb at saka si Joshua. Ang sabi ni na Caleb at Joshua, we can do it. Pero ang sabi nung 10, no. Hindi natin kaya. Magmumukha tayong mga grasshoppers. Tayo kakainin lang nila, tayo ay matatalo. Ayun, kumbaga, nandito na rin sila, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Etong lugar na ito, at itong pagyayaring ito, itong pagkakataong ito, may nangyari na ring hindi maganda. Kumbaga nandun na eh. Malapit na eh. Kaya lang po nangyari, napangunahan ng katigasan ng ulo. Ito, the first is another spy story in Numbers 13, featuring the same essential elements. The commissioning of the spies, the secret incursion of the spies into enemy territory, the return of the spies, the report of the spies on their findings, and the decision to act based on the report. So yan yung una. At alam natin yung nangyari sa Numbers 13. O kung hindi nyo po alam, pakibasa nyo po mga ginigiliw ng mga taga-subaybay. Kasi tulad po ng sinabi ko, naging yung majority nag-report ng negative. At yung negative report ay nadala ang karamihan, ang bayan ng Israel, instead of acting ng may pananampalataya, mamuhay at maniwala na ang Diyos, sa Diyos ay walang imposible, napangunahan sila ng takot at nagsimula silang magreklamo, mag-mock, at hindi lang po yun, nagsimula silang i-curse si Moses at ang ating Panginoong Diyos. They were very near. And yet, so far,
So ito po yung pangyayaring yun in the same place. Okay? O kumbaga in the same situation. They're about to cross. Malapit na. Tinignan. Nung tinignan, naku po, sila ay nanghina. Okay? So, well, pwede nating bigyan ng pansin ito, no? Pwede nating sabihin na, bakit ganun ang ginawa ni Joshua? Kasi, nangyari na nga, nung kay Moses, na nung tinignan ay hindi, kumbaga, negative yung nireport. Ngayon, nagpadala siya ulit. Baka mamaya, pagbalik nung spies na to, ay negative na naman ang report. Well, dito po makikita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, na while God is guiding us and leading us, napakabuti ng ating Panginoong Diyos because He gave us the mind, He gave us the capacity to plan and think. Hindi ibig sabihin ay hindi tayo kikilos. At based sa ating nakita, kunwari, halimbawa, itong mga spies na to, ang nakita nila doon ay negative. They need to act in faith to report na itong mga nakita nila, although negative, we believe that there is a God who can make it positive. So, ibig sabihin po, walang mali dito sa ginawa ni Joshua na nagpadala siya muli ng spy. Although there's already a promise that the land will be given to them. So, dito po makikita po natin, hindi ibig sabihin ay masamang magplano. Hindi ibig sabihin ay masama na tingnan mo yung mga situation at mga bagay-bagay o maging ready ka sa mga possible na harapin. Although the promise of God is already there that it will be given to them. It's not bad. What's bad is kung you start looking at the place and then you see all the negativity at nung nakita mo yung negativity, ang sabi mo bigla, ay hindi natin kaya yan. Tulad nung nangyari sa unang kwento dito sa Numbers 13. So, ang ganda, makukuha natin yung lesson dito. But again, it's a story of second chances for the Israelites. And I'm telling you, even kay Rahab, even sa Gibeonites, we will see this point. In reality, all the points that I'll be sharing with you, makikita nyo po dito sa tatlong character na pag-uusapan natin. Itong mga Israelita, itong si Rahab at saka si Gibeonites. But for here, ang gusto ko lamang pong i-emphasize, the Lord is giving the Israelites another chance. At ano pa yung pangalawang incident? Ito po, the other incident at Shittim represents one of the most defiant, idolatrous violation of the covenant by the Israelites. When at the instigation of Balaam, they committed debauchery with the Moabite woman and worshiped their gods. That's in Numbers 25, 1-3 and Numbers 31, 16. So, in the same place, yung first generation, yung lumabas dun sa Ehipto, they have committed these mistakes. And marahil yung ilan dito sa mga panahon ni Joshua, marahil bata pa sila o marahil hindi pa sila ipinapanganak. But the point is, they are in the, at alam nyo, mga kapatid, mga kaibigan, of course, yung 40 years, meron pa rin niya mga namumuhay na they shared stories to their young ones. Na, ito yung lugar na ito, dito bumagsak, dito nagkamali. Di ba? Kinikwento yung mga bagay na yan. Para nang sa ganun, matuto yung mga kabataan. That's why I like the Bible. Hindi lang puro yung magaganda yung mababasa mo, even the failures. Kasi bakit po? Through those failures, we can learn. And I believe, yung mga parents o yung mga namumuhay, during the time, they share the story to this generation. Nako, yung lugar na yan, dyan, nagkamali. Diyan yung nag-report yung 10 spies. Diyan yung nangyari kay Balaam na yung bayan ng Diyos ay kumbaga nagkasala sa pamagitan ng yung mga Moabite women and they worship the gods of the Moabites. So, now they are in the very same place. The question is, gagawin ba nila yung pagkakamali na ginawa ng kanilang mga magulang o let's say kung sila man yon, kung sila'y kasama pa doon tingnan natin din sa ganung perspective. Are you going to fail the same or are you going to do the same mistake, commit the same mistake? Or by God's grace, you will try and you will pray and you will ask the Lord to help you not to fall into the same trap.
Pero ang nagustuhan ko po dito, again, it's a story of second chances. At tingnan nyo, ito, first chance, sabihin mo na ng first tong nasa Numbers 13. Sa Numbers 25 yung second. And now, this is even the third. At how many times ng ating Panginoong Diyos, hindi lamang second chance. Sabi nga nila, kailan daw ba mauubos yung second chance? Well, ang ating Panginoong Diyos is always ready to give us another chance. If we open our heart. And in reality, He's always reaching out to us para nang sa ganon, tayo ay matauhan, tayo ay magising, tayo ay makarealize, at para nang sa ganon, tayo ay lumapit sa Kanya. So makikita po natin sa story ito, makikita natin ang kabutihan muli ng ating Panginoong Diyos that He's a God of second chances. That's why when I look at Joshua chapter 2, it's a story of second chances. The Lord is providing, giving us second chance. And that's why, if you're viewing this, if magkasama po tayo ngayon dito sa online na ito, at meron kayong mga pagkakataon na iniisip ninyo, meron pa ba akong pag-asa? Ako'y nagkamali, ako'y nagkasala, marahil you're scrolling at bigla kang napatapat dito sa pag-aaral na to, or I don't know, so you're just scrolling and then suddenly we are talking about this topic. This message is for you. It's also for me. The Lord is ready to give us another chance. Pero hindi ibig sabihin ng another chance ay ulit-ulitin nating sasadyain. Ang second chance na ito ay para nang sa ganon, tayo ay manatiling nananampalataya o tayo'y tumayo sa tama. Kaya po dito pumapasok yung biyaya ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. That's why grace is simply receiving what we don't deserve. We do not deserve the blessings that we are receiving. We do not deserve the life that we have right now. We do not deserve kung ano mang mga bagay ang ini-enjoy natin because we have sinned against God. And yet, the Lord is always ready to help us, to guide us, and to bless us. Amen? Kaya po, ang ganda. Imagine mo, they are in the same place where they have committed or their fathers have committed mistakes. The question is, are you going to commit the same mistake? And I hope and pray, mga kapatid, if we are given another opportunity, and we are always being given another opportunity, this time, let's make it right. If we cannot do it, we need to pray, Lord, help me to make it right. Tulungan niyo po ako na gawin ang tama, gawin ang inyong kalooban. So when we look at Joshua chapter 2 verse 1, it's a story of second chances. Now, we will move to the second point at dito tayo medyo mas mapapahaba ng kaunti sa mga second and third point natin. The second point, we will look at submission. As I look at this topic, surprised by grace in Joshua chapter 2, I believe in my reflection that it's not just a story of second chances, it's a story of submission. Now let's look at Rahab. Ang sabi sa Hebrews 11:31, by faith Rahab, the prostitute, did not perish with those who were disobedient because she had given a friendly welcome to the spies. Ang kwento po niyan, as binasa natin yung sa chapter 2 verse 1, may pinadalang spies. Ang ginawa po, tumira sa lado kay Rahab, nalaman na may mga spies. Ang ginawa po ni Rahab, itinago po sila. Nung dumating na yung mga soldiers ng king at hinahanap yung mga spies galing sa Israelite, ang sabi ni Rahab, hindi ko alam kung nasaan sila. At pagkatapos, idinala niya sa bubong. At nung nasa bubong na, nakapagtago na, umalis na yung mga guard, ang sabi ni Rahab, alalahanin ninyo ako. Okay? At ang gusto ko po doon, hindi lang sa alalahanin ninyo ako, tingnan nyo po yung words na ginamit ni Rahab. Medyo mahaba po ito, pero napakaganda kaya I included the whole thing. Ang sabi po dito, sa Joshua chapter 2, 9-11, and said to the men, I know that the Lord has given you the land, and that the fear of you has fallen upon us, and that all the inhabitants of the land melt away before you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt, and what you did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you devoted to destruction.
And as soon as we heard it, our hearts melted, and there was no spirit left in any man because of you. For the Lord your God, He is God of the heavens and above and on the earth beneath. Grabe yung statement ni Rahab. Coming from somebody who do not believe God. At imagine nyo, pinatira niya itong mga spies, at pagkatapos iniligtas pa niya, at pagkatapos now, the statement of Rahab shows na siya ay nagsasubmit sa pangunguna at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Although, pag-uusapan natin later on, it could be that the immediate need of Rahab is only self-preservation. But these statements na binitawan po ni Rahab ay very, very powerful at nagpapakita na talagang nalaman ng mga tao kung ano ang nangyari sa Ehipto, sa Red Sea, at doon din po sa mga iba pang countries na lumalaban sa ating Panginoong Diyos o sa bayan ng ating Panginoong Diyos. At dahil narinig niya ito, ang sabi niya, walang iba na gaya ng inyong Diyos. And that's why for me, it's a story of submission because why? Pwedeng ipilit ni Rahab yung kanyang paniniwala. Pwedeng ipilit ni Rahab na kaya to ng aking mga leaders. Kaya ito ng aking sariling kakayanan. I can save myself. I don't need to submit before these two spies or even before God. But these words na kanya pong sinabi reflects na siya ay nandoon nag-open yung heart. Nandoon mga kapatid na she started to wonder what kind of God ang sinasamba ng bayan ng Israel. But as I've said, it could be that the immediate need of Rahab is, yung immediate salvation. Yung immediate lang na siya ay ma-spare dito sa destruction na darating sa kanila. But still, the statement is an opening. Kasi bakit mga kapatid? Pwede naman ang ginawa ni Rahab, pagdating pa lang, isinumbong na niya. And so for me, that's why it's a story of submission. Ngayon, meron ditong tinatawag na area na minsan ito'y ginagamit ng karamihan para i-defend at sabihin na it's okay to lie. Lalo na kung ikaliligtas ng ibang tao. Kasi di ba nangyari daw, tinanong nasaan sila? At ang sabi niya, hindi ko alam. Although alam niya, siya pa'y nagtago. So ang tawag pa nga nila dyan, white lie. Ayan, meron ng white lie, siguro black lie, red lie, at saka lahat na lang, bibigyan mo. Tao nila white lie. Kasi bakit? Ano daw nagsinungaling. Tapos later on sa Hebrews chapter 11, inonor pa daw itong si Rahab. Pero titingnan at babasahin po nating mabuti sa Hebrews 11:31. Inonor si Rahab not because of her lying. She was honored because of her having the courage to open her house and to let the spies of Israel to stay. That's bravery. That's courage. Kasi bakit po? Kasi pwede siyang patahin. Pwede siyang gawan ng kasamaan. Why? She would open her doors to the spies of the Israelites. And that's why, gusto ko po itong statement na to, pakinggan niyong mabuti. God used what was good in Rahab, which was manifest in faith in him, and in her choice to belong to his people, but never commended everything she did. God valued Rahab for her exceptional courage, for her brave faith, for being an agent of salvation, and for choosing Israel's God. Kumbaga, hindi kinomend yung ginawang mali ni Rahab na pagsisinungaling. Kaya dito po makikita natin yung sinasabi na ang banal na kasulatan is, ito lalo na itong mga stories. These are descriptive. Ibig sabihin lang po, ipinapahayag, dinidescribe, inahayag yung mga nangyari, at hindi ibig sabihin na hinahayag yung nangyari ay tama na. Kasi remember, sila po tulad natin ay mga makasalanan, nagkakamali, nagkakasala. Pero ang nagustuhan ko po sa kwentong ito, si Rahab at her very young faith, she was willing to take that risk to welcome the spies. And for that, she was honored. So,
Kaya po, mapapansin nyo sa banal na kasulatan, yung mga men of faith in Hebrews chapter 11, they were honored, they were really acknowledged na sila yung mga men of faith, pero hindi ibig sabihin sila perfect. Sila hindi na nagkakamali. So they were commended for the right things that they have done, but for the wrong things that they have done, no. They were rebuked and even corrected by the Lord. And so in this part, si Rahab po, siya po ay in-honor dahil sa kabutihan na kanyang ipinakita na i-welcome ang mga spies at bravery niya na i-risk ang kanyang buhay para nang sa ganun makapasok ang mga spies na ito. Sulitin ko po ha, ang kino-commend yung area na yon but not as a whole. At maganda po itong lesson para sa atin na ang tingnan natin yung mabuti. Kasi kung lagi tayong kung lagi tayong titingin sa kamalian, naku po, sabi ko sa inyo, wala na kayong makikitang mabuti. Pag lagi nating ifo-focus yung kamalian ng isa't isa, ay lahat na lang, ang dami nating makikita. But let's start looking at the good things. Okay? So dito po, yung good things, yun po yung mga binanggit ko. But the point is, it's a story of submission. Rahab was willing to submit. Ibigay. Kumbaga talagang kilalanin ng ating Panginoong Diyos at hindi lamang kilalanin ng ating Panginoong Diyos, siya po ay handang iris ang lahat para lang nang sa ganon ay itong mga spies ma-welcome. And itutuloy natin yung story doon sa third point natin kay Rahab. Ngayon punta tayo sa Gibeonites. Jajam tayo sa Joshua chapter 9. Kasi bakit po ang nangyari? Ganito, narinig na nila yung nangyari ngayon sa Jericho. Sabi sa Joshua 9:3-4, "But when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and to Ai, they on their part acted with cunning, out and went, made ready provisions, and took worn-out sacks for their donkeys and wineskins, worn out and torn and mended." Ayan ha. So, kasi nalaman nila sinira. May nangyari sa Jericho at saka sa Ai. Naku, susunod na tayo. Anong gagawin natin? Ang nangyari po, nagpanggap sila. Kaya yung sinabi doon, they acted with cunning. At alam nyo po, yung cunning dyan, the word translated as crafty in other translation or cunningly can be used with a positive meaning denoting prudence and wisdom. Mababasa nyo yan sa Proverbs 1:4, Proverbs 8:5-12. Ginamit po yung same term at in a positive way, pero pwede rin siyang negative implying criminal intent in Exodus 21:14, 1 Samuel 23:22, and Psalms 83:3. So yung same word can have a positive meaning or negative meaning. Yung isa, because of prudence and wisdom. Yung isa naman, dahil meron kang masamang balak. So ang ginawa po ng Gibeonites, because they feared for their life, they were cunning. And I want to believe, just as the lesson mentioned, that this is not to do some criminal things. Sila'y nagpanggap at niloko nila ang Israelita dahil sa purpose na natatakot sila sa kanilang buhay. Okay? So ito po, in order to trick the Israelites into making a covenant with them, the Gibeonites resort to the scheme of being ambassadors from a foreign country. According to Deuteronomy 20:10-18, God made a distinction between the Canaanites and people who live outside the promised land. So ayan, nagpanggap silang mga ambassador, galing kami from a far land. Gumawa kayo ng kasunduan sa amin. Ito, sabi sa Joshua 9:9-10. They said to him, "From a very distant country your servants have come, because of the name of the Lord your God, for we have heard a report of him, and all that he did in Egypt, and all that he did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon, the king of Heshbon, and to Og, king of Bashan, who live in Ashtaroth." At tingnan nyo ha, hindi ba almost same yung statement ni Rahab at saka nitong mga Gibeonites? Dito sinabi rin nila, narinig namin yung ginawa nyo sa Egypt. At ang nangyari, sabi pa niya, naku, yung ginawa nyo sa mga Amorites, alam namin yung nangyari. And that's why they acted, kasi natatakot sila sa kanilang buhay. I'm not saying na tama ang kanilang ginagawa. I'm not justifying their action. They feared for their life, but at the same time, nandoon po yung kanilang pag-recognize ng Diyos
na sinasamba ng bayan ng Israel. And that's why, for me, even in this very least, they are submitting. Although yung pagsubmit nila is in a way of deception, of in a way na dayain nila ang bayan ng Diyos in order to preserve their life, for me, this is still a story of submission. Although I'm not saying it's the right way of submission. The right way of submission is just to simply say, we give up, we recognize your God. Sana ganun na lang ang nangyari. Pero, alam nyo naman mga kapatid, they don't have the standard of right and wrong. Tulad ng bayan ng Israel, they were given specific rules, they were given the moral law, so they will be guided. Ito mga kapatid, they acted based on what they know. And that's why, however, instead of fully acknowledging their willingness to surrender to the God of Israel, as Rahab does, the Gibeonites resort into deception. Okay? Resort to a deception or pagpapanggap. Ganyan po ang ginawa nila. Dinaya nila. But still, mga kapatid, they acted because they feared for their life. They acted because they feared for their life. And so, yes, for me, it's a form of surrender or submission, but not complete. But still, mga kapatid, ang mabuti dito, even in the smallest part ng ating mga puso na binuksan sa ating Panginoong Diyos, God can work it out. Ang gusto ko pong i-point dito, mga kapatid, mga kaibigan, kahit gaano man kaliit yung binuksan na, kaya nga mga kapatid, kahit yung faith, kahit mustard seed, kahit gaano kaliit lang, buksan mo lang yung puso mo, kahit gaano kaliit, ipanalangin mo, isuko mo sa Panginoon, sabihin mo, Panginoon, hindi ko pa kayang buksan ng buo. Pero I will try to open. Lord, help me open even a small seed of opening in my heart. And you know mga kapatid, when we pray that, God can open our hearts. God can help us grow. So dito po mga kapatid, makikita natin yung contrast, okay, between Rahab and Gibeonites. Although pareho silang nag-submit, pero yung submission ni Rahab is really ni-recognize niya na walang gaya ng Diyos. Dito yung Gibeonites, ni-recognize rin nila na may kakayanan ng ating Panginoong Diyos. Pero nangyari po, they resorted into a lie. Well, si Rahab naman, nagsinungaling din. Nagsinungaling si Rahab doon sa mga kababayan niya. Pero ang Gibeonites, nagsinungaling sa bayan ng Israel to make a covenant. But the point is, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, let's not be easy in judging people just because nakikita natin na ganito ang kanilang ginagawa or what. Ang point ko po, again, it's not to justify the wrong actions. What's wrong is wrong. Ulitin ko po yan, naklaro yan. Ang mali ay mali. But sometimes, mga kapatid, ang mga tao, ginagawa lang nila yung bagay na akala nila yun ang best na pamamaraan. And that's why, let's give them the benefit of the doubt and educate them how to do it the right thing. At alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, maraming pagkakataon tayo rin naman ay ganun. When we act based on what we know, based on the things that we have learned. At minsan po nangyayari, maging yung ating mga pagkilos at mga paggawa ay later on marirealize natin mali. Marirealize natin na hindi tama. At minsan mga kapatid, kahit na minsan nga iniisip nating tama, minsan ay marirealize natin lately, hindi pa rin pala. And so let's not be easy. Let's not be quick, should I say. Let's not be quick to judge each other. Lalo na pag nakikita nating nagkakamali ang isa't isa. Ang gawin po natin, patuloy tayong magpanalanginan. Tingnan natin, let's give the benefit of the doubt. Na marahil nagawa niya ito because of that. Well, may mga ilang gumagawa talaga ng mga kamalian, ng dadaya, para talaga mandaya. Kaya nga po, binigyan natin ng distinction kanina, no? Yung iba, they are cunning and crafty in a negative sense. Meron silang masamang balak. Pero in this case, they were
cunning or wise because they wanted to spare their lives. But again, it's wrong. Mali na sila ay nagsinungaling. Mali na sila ay nagkasala. Mali na ang ginamit nilang paraan ay hindi tama, hindi sang-ayon sa kalooban nating Panginoong Diyos. But at the end of, ito yung sinasabi ko na action, mali, tama ang kanyang motive, then we have to pray and help each other. Educate. At minsan po, may mga tao na maganda ang motive, pero ang kanilang action mali because they just don't know how to act rightly. Pero ito mga kapatid, again, I don't justify. Kasi meron na yung iba, maganda ang motive, pero yung ginawa, maling-mali talaga. Halimbawa, di ba, minsan maganda yung motive, ay nag-resort into really doing something. Gusto mapakain yung pamilya, pumatay. Ay, mali pa rin mga kapatid. Mali pa rin. Kailangan ay mag-akma. And that's why we do not commend them for doing this. We do not commend them. We do not commend the Gibeonites. But somehow, them recognizing what God has done, it's an opening of their heart. And at the same time, we can see the contrast between Rahab and the Gibeonites, contrast and similarities at the same time. And I hope and pray na tayong lahat darating sa panahon na talagang maisusuko natin ang ating mga buhay sa ating Panginoong Diyos, na yung ating mga motive and ating actions will always be in accordance to what the Lord wants. At kung dumating man ang panahon na may mga kaibigan tayo, mahal tayo sa buhay, mga tao sa paligid natin na nagkakamali sa kanilang motive, sa kanilang action, or the other way around, o minsan naman tama yung isa, tama yung motive, tama yung action, o tama yung action, mali yung motive, kasi pwede rin yun, no? Tama yung action, mali naman yung motive. Nagbibigay, pero ang isip para kontrolin. Okay? Nagbibigay para nang sa ganun, may ano ka na, hawak ka na sa ulo, hawak ka na sa leeg. Di ba? Pwede rin ganun. But at the end of the day, mga kapatid, we need to continue to grow in Christ. I think the conclusion talaga dyan is patuloy tayong magpakalapit sa ating Panginoong Diyos so that it will reach that point that we can fully submit our hearts to the Lord. I think dito po yung mga Gibeonites, they have submitted maybe, but not completely. Kasi talagang gusto nila they recognize that they have no power against the Israelites, so they have submitted in a sense, but not completely. And I pray that all of us, kumbaga ang ganda yung pagtitingnan natin, parang ganito rin journey natin. Tulad ni Rahab, siguro mas malaki na yung inopen ni Rahab sa puso niya to submit, pero may mga mali pa rin siyang action. Ang Israelites ganun din. Tayong rin ganun mga kapatid. We have submitted but we continue to do wrong. To do wrong things, and that's why we need to continue to come to the foot of the cross. Lumapit patuloy sa ating Panginoon Kristo para tayo ay mabago. Ngayon, bago magpatuloy sa aking third point, alam nyo, meron pa ditong isa na bakit hindi na-recognize ni Joshua na sila'y nandaraya. Kaya po, alam po ninyo, yung mga ganito, sa Law of Moses, sa Numbers, mababasa po yan, sa Numbers 27, pwede nyo pong, wala na po tayong time para basahin, pero Numbers 27, 16 to 21, yung mga ganitong cases, mayroong paraan para malaman mo ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dapat ang ginawa po ni Joshua, well, of course, we do not know the whole story, kasi limited yung nakasulat sa Bible. Ito lang yung meron tayo, ito lang yung, kumbaga, perspective na meron tayo. But based on what we have, dapat sana si Joshua have inquired for the will of the Lord para na-avoid niya yung deception ng mga Gibeonites. And I think this is a lesson for us, mga kapatid, mga kaibigan, na we need to always submit before the Lord so we can recognize His will sa ating mga buhay. Hindi lang natin ibabase sa pros and cons yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kailangang ipanalangin natin at isuko natin sa Kanya at Siya ang magre-reveal sa atin ng Kanyang kalooban. Okay po? So, number 1, we look at this story, itong topic natin, Surprised by Grace, Joshua chapter 2 and Joshua chapter 9. It's a story of second chances. It's a story of submission. And number 3, ang linagay ko po dito, it's also a story of salvation. Kasi bakit po? Ang nangyari sa Joshua 2:12, balik tayo kay Rahab. Joshua 2:12. Now then, please swear to me by the Lord
that I have dealt kindly with you, you also will deal kindly with my father's house and give me a sure sign. Ayan ha. Sabi dito, I have dealt kindly with you, please also deal kindly with me. At yung ginamit po na word dito ay kesed, which is loving kindness. At ito pa, it has a richness of meaning that is difficult to express in one word in other languages. It refers primarily to covenantal loyalty, but it also carries the notion of faithfulness, mercy, benevolence, and loving kindness. And when you look at the book of Psalms, ulit-ulit na gagamitin itong terminology na ito to refer to the love of God. At hindi lang sa book of Psalms, all throughout the Bible. So, ang sabi dito, kung paanong naranasan nyo yung aking pag-deal sa inyo ng maayos, ng kindly, with loving kindness, with loyalty, sana sa akin din, ganun din ang gawin ninyo. At alam nyo mga kapatid, ang galing nito, no? Kasi, kumbaga, ganun din sa pag naranasan natin sa ating Panginoong Diyos ang kabutihan niya, ay ipaparanas din natin sa iba. Ipaparanas din natin sa iba. Although dito ang nangyari ay, kumbaga siya yung gumawa, and then she wants to be matreat rin ng tama. Well, which is okay. Pero alam nyo mga kapatid, sa banal na kasulatan, lalo na sa ating Panginoong Diyos, kahit na hindi maging tama yung trato sa atin, kailangan pa rin with loving kindness pa rin natin tatratuin. Alam nyo, what I'm really learning right now mga kapatid is you cannot really overcome evil with evil. You can only overcome evil with good. Talagang kahit gawang ka ng mali, ay kailangan tratuhin mo ng may pagmamahal. Of course, mahirap mga kapatid. Kailangan talaga ng biyaya at loving kindness ng ating Panginoong Diyos. Maranasan nating patuloy ang mercy niya para na sa ganun magawa po natin yan. At pagkatapos, tuloy natin ang kwento. So nakipag-swear ngayon, nakipag-deal ngayon itong si Rahab. Ang sabi ngayon sa Joshua 2:18, Behold, when we come into the land, you shall tie the scarlet cord in the window through which you let us down, and you shall gather into your house your father, your mother, your brothers, and all your father's household. So now, maglalagay ka ngayon ng sign. At ngayon, yung sign na yan, magiging simbolo na hindi yan pupuksain, hindi yan aatakihin ng Israel once we enter this place. Meron ba kayo naalalang image yan? It's like the image of the Passover. Remember, when they have to spread blood into the doorpost, at yun ay simbolo na yung angel of death will not pass. O will pass sa kanilang mga kaya nga Passover, will pass at hindi sila tatamaan. Hindi ba mamatay yung kanilang mga firstborn? And now, meron ulit ganun. It's like an image of the Passover. Pag nakita yan, lalagpasan ng bayan ng Israel at maliligtas yung nasa loob ng tahanan. Ano po? Ang ganda. Sa story ni Rahab, makikita po natin kung paanong ang nag-submit sa ating Panginoong Diyos will be safe. Ang nag-submit, nagpasakop sa ating Panginoong Diyos will be spared. Dito po, spared kasi bakit po? Pag inatake na ng Israel, maliligtas sila. Because of that symbol. In the Exodus, yung blood representing the blood of Christ ang naging dahilan why people were saved. Yung children ay hindi namatay. That's why ang sabi ni Ellen White, by obedience, the people were to give evidence of their faith. So all who hope to be saved by the merits of the blood of Christ should realize that they themselves have something to do in securing their salvation. While it is Christ only that can redeem us from the penalty of transgression, we are to turn from sin to obedience. Man is to be saved by faith, not by works, yet faith must be shown by His works. Kasi pwede nga nangyari doon. Ay, naniniwala naman ako, ililigtas ako ng Panginoon, huwag ko na ipunas yung blood. O pwedeng sinabi ni Rahab, pag sumugod yung siguro naman natandaan ako nung dalawang spies. Sasabihin na lang nila yung address ko. Pwede na siguro yon, hindi ko nalalagyan ng dito, hindi na ako magtatay ng scarlet cord dito. But no. Kailangan niyang itali yun mga kapatid as evidence of her faith. Kaya po yung pagkilos at paggawa natin, ito'y simbolo. Ito'y nagpapatunay, should I say, ito'y nagpapatunay na tayo ay may tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Yung pagbabago ng ating buhay, nagpapakita at nagpapatunay na ang Diyos ay gumagawa sa ating mga buhay.
Pero we are only saved by faith. Walang merit sa kaligtasan yung ating mga pagkilos. Pero ito'y ebidensya na tayo'y nananampalataya. Kumbaga, di ba, simple lang. Pag sinabi mong mahal mo, pero hindi mo binibigyan ng oras, hindi mo nire-respeto, ay wala. Hindi totoo yon. So, ganun din mga kapatid. We can say we have faith, we can profess to be Christians and have faith. Ngunit hindi nakikita ang ebidensyang tayo'y nananampalataya. And that's why the story of Rahab is a story of salvation with the image na ginamit na somehow reflects the story of Passover ng ating, when we trust in the blood of Christ, we are safe. We are safe. Ngayon, punta tayo sa Gibeonites. Ngayon, yung mga Gibeonites, siguro sayang nila, naka-covenant na eh. Na-discover ngayon. Ito na, sabi ni Joshua, verse 22, ng Joshua chapter 9. Joshua summoned them and he said to them, "Why did you deceive us, saying we are very far from you when you dwell among us?" Verse 23, "Now therefore you are cursed. Some of you shall never be anything but servants, cutters of woods, and drawers of water for the house of my God." Ito po, no? So, anong nangyari? Na-discover sila. And now, they are cursed. Well, alam nyo mga kapatid, in reality, pwede sanang ang gawin ay, dahil niloko sila, pwede sila sanang tapusin na ng bayan ng Israel. But because there was an oath, alam nyo, sa panahon nila, sa kultura nila mga kapatid, once you make an oath at kasunduan, that's talaga binding. Talagang yan ay mahalaga. Hindi nila basta-basta pinapako yung kanilang mga pangako. Ang ganda po na nangyari kasi yung Gibeonites, although yes, they deceive the Israelites kasi natakot sila na sila ay madi-destroy. So they did that to preserve their lives. But again, as I've said a while ago, we do not justify at we will say na tama lang yung ginawa nila. No. And we pray na tayong lahat maa-align, that we will always have the right motive and right action by the grace of God. Pero ang nangyari po dito ay ito, the subsequent history of Gibeon testifies to the high religious privileges the city enjoyed, as well as to their loyalty to God's people. The vow taken by Israel remained in place down through generations, so that when the Israelites returned from the Babylonian captivity, the Gibeonites were among those who helped build Jerusalem in Nehemiah 7:25. Their actions will have eternally positive consequence, but only because of God's grace. Kasi bakit po? They deserve to be destroyed. Pero dahil po sa nangyaring ito, na nagkaroon ng kasunduan, ang ginawa po alam niyo, pwedeng sabihin ni Joshua, "You lied to us, let's destroy them." But here we can see also justice and mercy. Kita po natin dito yung justice and mercy at the same time. Kasi bakit? Instead of killing them, ang ginawa po, pinakitaan sila ng kaawaan. Okay, sige, we can keep what we agreed upon, pero ang justice, ang consequence, you will be grass cutters of woods, and drawers of water in the house of my God. Kaya sabi dito sa verse 24, they answered Joshua, "Because it was told to your servant for a certainty that the Lord your God had commanded his servants to give you all the land and to destroy all the inhabitants of the land before you. So we feared greatly for our lives because of you, and did this thing. And now, behold, we are in your hand. Whatever seems good and right in your sight, do to us." Ay, grabe. Para sa akin, mga kapatid, itong statement na to sa verse 25, kung ano man ang maisip ninyong tama, gawin ninyo sa amin. Kumbaga, they are ready to accept their fate. Ready na silang tanggapin kung anong mangyayari sa kanila, kung papatayin sila or hindi. Kaya dito makikita natin, mga kapatid, again, it's a story of submission. Yes, nagkabali sila sa paraan nila, na-discover sila, but in here, they are ready. Ano man ang gawin ninyo, we're okay. And I think, mga kapatid, ganito rin. Pag tayo nagkasala, we need to be ready to receive the consequences. Pero ang maganda, si Joshua po, practice justice and mercy. Kaya po ang sabi po dito, so, verse 26 to 27, "So he did to them and delivered them out of the hand of the people of Israel, and they did not kill them,
But Joshua made them that day cutters of wood and drawers of water for the congregation and for the altar of the Lord to this day in the place that he should choose. Ang nangyari po, we see justice and mercy. Ang Diyos, we deserve to die. We deserve na tayo ay wala na because of sin. To be separated completely. But God in His grace, we do not deserve. Patuloy pa rin po niya tayong nire-reach out. Pinagbibigyan. Maraming consequences that we deserve. But the Lord has been gracious to us, saving us, helping us, guiding us. Kaya po ito, I hope that as we look at this story, we are reminded of God's goodness, of God's grace. Salvation comes from Him. Kaya po dito makita rin natin yung Gibeonites. They were spared, they were salvation ang naranasan po nila. Kaya ang ganda po ng comparison, tatapusin ko po dito, yung faith ni Rahab at ng mga Gibeonites. Yung basis nila, narinig nila, yun nangyari, pareho. Kaya lang yung means nila, pareho sila nagsinungaling. Si Rahab nagsinungaling sa mga kababayan niya, ang Gibeonites nagsinungaling sa Israel. Ang goal nila, pareho sila to be spared. Ang immediate result, pareho silang na-deliver. Ang long-term result kay Rahab, full citizenship, but for the Gibeonites, servitude. Naging po silang mga servants sa bayan ng Israel. But the point is, we can see, ang mga Gibeonites, they were ready to receive whatever will be done to them. And for me, mga kapatid, nung sinabi sila magsiserve na lang sila instead of dying, I think that's still a blessing. And I believe, mga kapatid, this is a lesson for us. If we are really grateful, at we know na we are supposed to die, wala na tayo ng pag-asa, pero pinagbigyan tayo ng ating Panginoon, even the smallest act of service will be so honorable for us. Kasi alam natin na hindi tayo karapat-dapat, pero pinagbigyan tayo dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Muli po ang topic natin, Surprised by Grace, and it reminded me, Joshua chapter 2 and chapter 9 is a story of second chances. It's a story of submission and a story of salvation. Nawa po na-bless kayo. Let's bow our heads. Let's pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming napag-aralan. Napakaganda. Na-bless kami, Panginoon. Thank you po for reminding us, for loving us, for your grace, Lord. We are amazed. We are in awe of your grace, of your character. Salamat po, Panginoon, na patuloy nyo kaming binibigyan ng pagkakataon. Dadalahin ko po na tulungan kami, na buksan ang aming mga puso. Magpasakop kami sa inyo. Lord, maraming pagkakataon, ang motibo namin ay mali, ang kilos namin ay mali. Minsan naman tamang motibo, mali ang kilos. Minsan naman tama ang ginagawa namin, pero mali ang aming motibo. Lord, we pray that you will help us, guide us, Lord. Dumating sa point, Lord, na ang aming gagawin sa aming mga motibo, sa aming mga kilos, sa lahat ng aming ginagawa, ay sumang-ayon po sa inyong kalooban. Patawari kami, Panginoon, sa maraming pagkakataon na kami nagkukulang at nagkakasala. At salamat po, Panginoong Diyos, na alam po naming sasamahan at gagabayan niyo po kami sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Pagpalain niyo po kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Pakishare niyo po para mas maraming mabless. At patuloy ko po kayong inaanyayahan pa sa mga susunod na pag-aaral. At maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta kaya nagagawa natin ng mga ganitong pag-aaral. Salamat din po sa pagbubukas ng inyong mga tahanan, ng pag-share ng inyong resources so we can go and visit different places. Muli po, purihin ng ating Panginoong Diyos. Makita-kita po tayong muli sa susunod. God bless you all.